worship Him. So Abraham knew who God is from chapter 12 up to this point in chapter 22. Because God allows trials in our life because He wants to build our faith in Him. And Isaac said to his father Abraham, "My father." Diba? Yung sinabi niya sa mga kasama niya, "Wait here. Me and the boy will go up. We will come back." In the scripture, me and the boy. So medyo dinidepart na ni Abraham yung sarili niya kay Isaac kasi go-over na. But here, can you picture, diba? Kung nanonood kayo yung scene yung drama, bigla nagsalita si Isaac. Tapos silang dalawa na lang naglalakad eh. Can you imagine that? Dalawa na lang kayo mag-ama. My father. Ano sabi ni Abraham? Diba kumam yun? Biglang, my son. Nagtanong si Isaac, where is the lamb? Can you picture? Kung nanonood ko yung scene, talaga si Isaac. Very innocent, diba? Where is the lamb? Alay ko, hindi ko na malaman na sasagot ko eh. Hindi ko masabi, ikaw yun lang. But Abraham said, God will provide for Himself the land for a burnt offering of my son. So, they went on. So, without any clue, you know? This innocence ni Isaac, ang hirap ko, mga kapatid. Pag nagtanong kayo, talaga naman yung drama, yung sinusulat ko, talagang nilalagay sa climax ni Moses, yung sinusulat nito. So, Isaac accepted the answer of his father, diba? He went on. Tuloy-tuloy sila. Kapakit sila. So, I imagine my son, kapag pupunta kami ng doctor, sabihin niya ni Toby, "Daddy, ayaw ko ng injection." At injection yun, tawag niya injection. Ako lang sabihin siya, "Don't worry, Daddy is here." Pero at this point, si Daddy yung magkakatali. Hindi siya yung magpo-protect. Siya yung kapag-atalan ni Abraham. So, I'm just thinking, diba? Ano kaya yung laman ng puso ni Abraham at this point? Lalo ito na eh. Buti na lang, the book of Hebrews tells us kung ano yung laman ng puso ni Abraham. Sabi ko, sa Hebrews chapter 11, verse 19, he, referring to Abraham, considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Remember, kasi alam mo Abraham yung promise eh. But Abraham believed and it counted to him as righteousness. So naniwala ko si Abraham sa promise. Ano ba yung promise ng binigay? Sa Genesis chapter 17, "You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. I will establish my covenant with Isaac." Alam ni Abraham. So marami nasa isip niya doon, kung pinapangoffer mo, kung yan na ibigay mo, nung imposible na mga kami, kaya mo rin buhayin yan. Yung magpapakot. So, beloved, the answer of Abraham to Isaac, that God will provide for him, is an expression of hope. And I want us to know that in the midst of trials, indeed, Yahweh sees our current situation. He knows what we are going through. So let us put our faith in Him. Let us put our confidence. Let us, sabi ng kapatid, let us count on God. Let us put our confidence in Him. At this point, church, I would like to call Pastor Randy to give his testimony regarding God's faithfulness to him and his wife. Magandang umaga po magandang hapon na pala sa inyong lahat. Marami po kung meron isang bagay na hindi ko basta-basta nahingi sa Panginoong Diyos sa tagal ng paglilingkod ko sa Kanya ay ang pagkakaroon po ng isang lifetime partner. When I look at my life and see yung sarili ko as a pastor of a small church, madalas nasisindak ako doon sa katotohanan na baka pag inalaw ng Lord na magkaroon ako ng lifetime partner, that I might not be able to sufficiently provide para doon po sa pangangailangan namin mag-asawa
That is why it took me a decade para talagang seryosong hingin sa Panginoong Diyos na ako po ay pagkalooban niya ng isang makakasama sa buhay. Not until na niremind ako ng Panginoong Diyos na sa tagal mong naglilingkod sa akin, maraming bagay na ipinagkaloob ako sa iyo na hindi mo pinaghirapan, mga bagay na kahit siguro yung isang manager ng magandang company, eh hindi basta-basta magkakaroon, but I freely gave it unto you. Kaya yung area ng life ko na yun ay patuloy kong isinuko sa Panginoong Diyos. And I've said to the Lord, Panginoon, handa kitang pagtiwalaan sa aspeto nito ng buhay ko. And I've asked the Lord, kahit Panginoon yung babae na somehow makakaunawa lang yung nature ng aking pong trabaho as a pastor. But the Lord is so faithful in providing me a woman, yan po yun, si Ro, Lara Lacerna. Pinrovide niya yung isang babae who loves the Lord so much na ang pinagpipray din palang mapangasawa ay isang pastor din. No? And praise God kasi Baptist siya, no? From Seattle, Washington, USA. So, salamat sa Panginoong Diyos dahil pinrovide niya itong mapapangasawa ko ito. And somehow, pinrovide niya yung wedding namin on February 1st, 2009. Wala kaming sapat na pananalapit during that time, but God is so faithful sa pagpaprovide niya ng bagay nito. I'm so thankful to the Lord kasi yung bagay na ordinary sa karaniwang tao na meron sila, like having a partner in life, pagdating sa akin, hindi basta-basta dumating itong bagay nito. Masyado siyang special, provide siya ng Panginoong Diyos para sa akin. Sabi ko nga, Lord, salamat dahil somehow in-honor mo din yung mga taong nag-aantay sa kalooban mo. After 2 months of our married life, bumalik yung wife ko sa States para ayusin yung ilang bagay dahil ang plano namin is for us to settle here sa Pilipinas by December of that same year. April 13, at midnight, Eastern Time, hindi siya makatulog nun, tapos napapansin niya, by the way, ayan po yung wedding namin. April 13, Eastern Time, hindi siya makatulog during that time. And tinignan niya yung mata niya sa CR, kusang bumabagsak yung kanang talukap ng kanyang mata. So natapos siya, binuksan niya yung computer niya, na-research niya bakit nagkakagaling yung mata niya. And probable cause nito ay aneurysm. Ang aneurysm po ay pamumuo ng dugo sa ugat ng ulo ng tao. At ang pwedeng mangyari sa tao pag may aneurysm is that pwedeng mamatay, pag hindi naagapan, pwedeng mabulag, pwedeng mawala yung memory. So, nanalangin ako sa Panginoong Diyos during that time and I really wanted to take care of my wife dahil wala siyang malapit na pamilya, wala siyang kapatid, wala siyang magulang doon sa Amerika. No? Kaya ako po ay nanalangin at hiniling ko sa Panginoon, Lord, pagkalooban mo po ako ng kaparaanan para maalagaan ko po yung wife ko during that time. But I was denied of a visa during that time. No? Hindi ako makaiyak sa harapan ng consul, kaya iniwala ko sa Panginoon, Lord, kayo na po yung bahala sa wife ko. With so many responsibilities back then, hindi ko alam yung gagawin ko during that time, but God was so faithful, enabling me and empowering me para gampanan yung ministeryo ko during that time. Naglilingkod, nagpe-preach from time to time, hindi lang sa church namin, kung hindi sa fellowshipping church dahil summer, may PBBS, meron mga youth camp during that time. At ang sad part lang nun is hindi ako nakapag-minister sa wife ko na malayo sa akin. At tanging panalangin lang yung aking tangan-tangan ng aking pananampalataya ko sa Panginoon. And I have to admit, na mga magulang at mga kapatid, I found out na ganun pala kalit pa lang din yung aking pananampalataya. That I bargained the life of my wife sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko pa kayang tanggapin yung kalooban mo for this moment. Kung maaari lang, Lord, you please restore the health of my wife. So, April 14, binuksan. Yan po yung craniotomy. 36 stitches sa kanyang brain. Tapos kinuha yung diocese. And praise the Lord kasi imbis na mawala yung kanyang memory. Sabi ko, Lord, sana po after the operation, basta maunawaan niya lang na ako ay naglilingkod sa'yo kasi baka mabura na yung memory niya.
Pero praise the Lord kasi after the operation, sabi ng kanyang doctors, positive naman yung nangyari. Yung brain niya became 3 times more sharper than before. Yan. So kahit tulog yan, pag may nag-uusap, alam niya yung pinag-uusapan. Imbis na siya po ay tulog after the operation, gising siya after the operation. Alam niya yung pangalan ng doktor niya, alam niya yung pangalan ng nurse niya, pati yung mga gamot na itinuturo sa kanya. So praise the Lord because God has healed her. Sabi niya pag sa akin sa Skype, pakisabi sa congregation, sexy pa rin ako ngayon. Kasi baka makita nila yung stitches ko sa ganyan. So restore siya ng Panginoon. That was last April 2009. August of 2009, nag-umpisang sumakit yung left leg ko. Hanggang sa naramdaman ko yung pain na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko, na parang sinusulok yung laman ng leg ko noon. We found out na sacralized na yung aking lumbar, yung spinal cord ko during that time. Yung L4 ko, yung L5, at saka yung lalo na yung S1, durog na siya. Kaya pala niya iniipit yung mga ugat dito, kaya sobrang sakit ng aking paano. So, nanalangin kami, by the way, yung procedure ng wife ko sa kanyang operation, it cost us $248,000. Yun ang presyo ng buhay niya para maibalik siya sa normal na function. Sa pera po natin, it costs us $10,664,000. Nanaman pa kami nun doon sa mga charity kasi yung unang hospital, inaraw yung charity namin na $12,000 din. Pero yung nag-opera sa kanyang hospital na $236,000, hindi na in-honor yun with same requirements na hinihingi sa amin. So, we had back then yung $236,000 na utang sa US. Sabi namin, sige, unti-unti natin bayaran yan in payment terms kasi pwede naman yun sa patas ng US. Tapos nung nangyari sa akin, after restoring 90% of my health, kasi pinuksan naman, yun po yung lower back ko. At that was on August 2009, ilang months lang yung pagitan. For almost 6 months, ganito yung nangyari after our wedding. Tinuruan uli ako maglakad. And then, bumisita yung wife ko, nalagaan niya ako, and nag-recover naman. Pero yung operation ko costs us 700,000 pesos. So sabi ko, Panginoon, hindi pa kami nakaka-recover doon sa unang pagsubok mo. Ito na naman, here comes another. So we cry out to the Lord in moments before my release, meron tumawag sa hospital and ginamit ng Panginoong Diyos yun. Sabi niya, ako na magbabayad lahat ng bill mo sa hospital na yun. So, praise the Lord. Ito po natin palapakan ng Diyos. November of that same year, bumalik sa States yung wife ko. With no idea, sabi ko, we have a responsibility para bayaran natin yun, yung utang natin. Hindi ko alam kung paano. Maybe retire from my ministry, kumuha ng panibagong trabaho sa States at tulungan kita ron. Pero pre-move na ng Lord na hindi sa pamamagitan nyo, kung hindi sa pamamagitan ko, mawawala itong mga bagay na ito. Pagbalik niya sa States, nakuha niya yung old job niya, pero ang malungkot dito, yung $236,000, naging $260,000 na. Medyo nagkaroon ng interest yung debt natin sa Trauma Hospital. Ang cost niya sa pera po natin is $11,180,000. So after a year of prayer, after a year ng paghingi ng kabutihan sa Panginoong Diyos, yung sabi ng Lord, God have moved yung heart ng US government na dineclare ng US court na yung utang ninyo ng $260,000 ay dismissed na. Maliban sa pagpapagaling sa amin ng Panginoong Diyos, maliban po sa pagbabayad niya ng debt namin, nakita po namin yung kabutihan ng Panginoong Diyos, not because we are faithful to Him, but God is simply faithful. It's not about us, no? Kung hindi yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Milestone ito for us. Ngayon po yung confidence namin sa Panginoong Diyos continues to grow as we are reminded of His faithfulness. Yung presensya ng Panginoong Diyos is actively working
And I believe mga magulang at mga kapatid, He is so